Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang pribado at pang-araw-araw na gawain na maaaring tahimik na nagpapabago sa inyong prostate sa mga paraang hindi ninyo inaasahan at hindi palaging para sa kabutihan? Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihang tulad ninyo na mabawi ang kontrol sa kanilang kalusugan, sigla at kapakanan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang usapin na maaaring literal na magbago sa paraan ng inyong pagtanda. Sa loob ng maraming taon, marami sa atin ang naniniwala na ang regular na pagpapalabas ng similya ejaculation ay pawang malusog lamang. Ngunit may mga bagong ebidensya, kasama pa ang mga dekada kong karanasan sa klinika, na nagsasabing mayroong isang nakatagong epekto ang pang-araw-araw na masturbasyon sa mga matatandang lalaki. Ito ay isang panig na nakakaapekto sa inyong prostate sa kakaiba at kung minsan ay hindi inaasahang mga paraan. Sa artikulong ito, tatalakayin ko ang 4 na nakakagulat na pagbabago na maaaring mangyari sa loob ng inyong prostate kapag kayo ay araw-araw na nagsasalsal, nagmamasturbate sa inyong edad na 60 pataas. Pag-uusapan natin kung ano ang nakakatulong, ano ang nakakasama at ano ang mga dapat ninyong bantayan bago pa ito maging isang seryosong problema. Ang ika-4 na pagbabago na halos walang sinuman ang tumatalakay ay maaaring ang susi sa pagprotekta ng inyong kumpiyansa, kaginhawahan at kalayaan habang kayo ay tumatanda. Siguradong ayaw ninyong palampasin ito. Bago tayo magpatuloy sa mahahalagang kaalamang ito, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan o kapamilya na maaaring makinabang din. Ang tapat at subok na payong pangkalusugan mula sa isang doktor ay isang bagay na mas kailangan nating lahat. Kung kayo ay natulungan ng artikulong ito, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin. Kung hindi naman i-type ang Z0, ang inyong puna ay napakahalaga at nakakatulong sa akin na mas mapaglingkuran kayo. Simulan natin sa una at marahil ang pinaka hindi napapansing pagbabago kung ano ang tahimik na ginagawa ng pang-araw-araw na masturbasyon sa mga kalamnan ng balakang pelvic floor muscles at sa mismong prostate. Sa paglipas ng panahon, kahit na ang isang gawaing tila hindi nakakapinsala ay maaaring magdulot ng banayad na pagkapagod, at sa mga lalaking higit sa 60, ang pagkapagod na iyon ay maaaring magkaroon ng tunay na mga kahihinatnan. 1. Pagkapagod ng kalamnan sa balakang pelvic floor, fatigue at iritasyon ng prostate. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang pag-uusap namin ng isang pasyente, isang Ginoo na nagngangalang Roberto. Siya ay 67 taong gulang, matalas ang isip, aktibo, at ipinagmamalaki ang kanyang regular na gawain ng pang-araw-araw na masturbasyon. Pinapanatili akong bata nito, sabi niya sa akin, na may ngiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang tahimik na hirap na ilang buwan
na niyang binabalewala, isang bigat sa kanyang balakang madalas na pag-ihi sa gabi, at isang kakaibang pakiramdam ng pangingilabot tuwing nilalabasan. Dahil lang ito sa pagtanda. Di ba, Dok? Tanong niya. Ngunit hindi lang ito dahil sa pagtanda. Ito ay isang bagay na madalas kong nakikita, ang dahan-dahan at tahimik na pagkapagod ng mga kalamnan sa balakang at ang kasunod nitong iritasyon sa prostate. Kita ninyo ang prostate at ang mga kalamnan sa paligid nito ay kasama sa bawat pagpapalabas ng similya. Sabay-sabay silang gumagalaw upang maglabas ng likido. Kapag kayo ay nasa 20s o 30s, mabilis na nakakabawi ang inyong katawan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, iba na ang sitwasyon. Ang mga kalamnan na ito ay hindi na kasing tatag. Ang araw-araw na pagkapagod mula sa madalas na pagpapalabas, lalo na kung walang pagbabago o pahinga, ay maaaring magsimulang magpahina sa kanila. Ang resulta ay isang bahagyang pamamaga sa paligid ng prostate. Maliit lang ito sa simula, ngunit ito ay paulit-ulit. Sa paglipas ng panahon, ang pamamaga na ito ay maaaring maging talamak, chronic, at hindi ito mananatiling tahimik magpakailanman. Ang mga sintomas ay nagsisimula ng banayad, isang mapurol na sakit sa perineum, ang pagitan ng bayag at butas ng puwit, isang pakiramdam ng kabigatan malapit sa pantog, o paghina ng daloy ng inyong ihi. Pagkatapos ay darating ang mga paggising sa gabi para umihi, ang pakiramdam na hindi ninyo lubusang maihi ang lahat, at ang hirap sa pakiramdam habang o pagkatapos makipagtalik. Kung patuloy ninyong babalewalain ang mga senyales na ito, ang pamamaga ay maaaring mauwi sa isang mas malubhang kondisyon na tinatawag na chronic non-bacterial prostatitis. Hindi lang ito nakakainis. Maaari nitong ganap na sirain ang kalidad ng inyong buhay. Nakakita na ako ng mga lalaking naging bilanggo sa kanilang sariling mga katawan, nahihiya balisa at palaging may sakit dahil lang sa paniniwalang ang isang pribadong gawain ay hindi posibleng magkaroon ng seryosong kahihinatnan. Iyan ang halagang binabayaran ninyo, hindi lang sa kaginhawahan, kundi sa inyong kalayaan, sa inyong pakikipag-ugnayan, at sa inyong kapayapaan ng isip. Ang tahimik na epekto ng araw-araw na pagkapagod ay nagiging isang maingay na abala sa inyong mga araw at gabi. Ito ay isang nakatagong gastos na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit may karugtong pa ang kwento. Paano kung sabihin ko sa inyo na bukod sa pisikal na pagkapagod na ito, ang araw-araw na gawaing ito ay maaaring nag-uudyok din ng mga panloob na pagbabago na nakakaapekto sa inyong mga hormone at maaaring maging sanhi pa ng kondisyong kinatatakutan ng maraming lalaki habang sila ay tumatanda. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong nakakatulong ang mga kaalamang ito, mangyaring magkomento ng numerong 1 sa ibaba para ipaalam sa akin. Ngayon, dumako na tayo sa ating ikalawang punto. 2. Kawalan ng balanse sa hormones at pagiging sensitibo sa DHT. Naaalala ko ang isang partikular na lalaki, si Alan, isang 70 taong gulang na retiradong inhinyero. Siya ay maalalahanin at disiplinado. Lumapit siya sa akin hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa malalim
na pagkadismaya. "Doc, may gana pa naman ako," sabi niya, "pero parang iba ang pakiramdam ko. Pabago-bago ang mood ko, mas mabilis na numinipis ang buhok ko at naging kakaiba ang pag-ihi ko, mabagal at hindi komportable. Stress lang kaya ito." Hindi lang ito stress. Ito ay ang kanyang mga hormone na nagbabago sa mga paraang hindi niya lubos na nauunawaan at lalo pang nawawalan ng balanse dahil sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Karamihan sa mga lalaki ay nagugulat na malaman na ang pagpapalabas ng similya ay nakakaapekto sa kanilang mga hormone. Akala nila ito ay isang paglabas lamang, ang katapusan ng isang proseso. Ngunit sa loob ng inyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60, nag-uudyok ito ng isang serye ng mga hormonal na tugon. Ang testosterone, ang hormone ng lakas at pagkalalaki, ay natural nang bumababa. Samantala, ang isang mas agresibong anyo ng testosterone, ang DHT, dihydrotestosterone, ay nananatiling malakas. Sa inyong mga kabataan, ang balanseng ito ay hindi problema. Ngunit habang bumababa ang testosterone at mas nangingibabaw ang DHT, ang prostate ay nagiging mas sensitibo sa mga pa sa mga epekto nito. At dito nagsisimula ang problema. Ang madalas na pagpapalabas ay nagdudulot ng panandaliang pagbaba ng DHT, ngunit ang hindi alam ng marami ay sinusundan ito ng isang compensatory rebound o biglaang pagtaas. Ito ay ang paraan ng katawan upang ibalik ang balanse, ngunit sa mga matatandang lalaki, madalas itong sumosobra. Araw-araw, ang hormonal na pagbabagong ito, pagtaas, pagbaba, pagtaas muli, ay lumilikha ng mas mataas na pagiging sensitibo sa prostate. Ang tissue ay kumakapal at lumalaki. Maaaring hindi ninyo ito mapansin sa simula, ngunit unti-unting lumilitaw ang mga sintomas, hirap sa pagsimula ng pag-ihi, mahinang daloy, at isang pagkaapurang tila bigla na lang dumarating. Tahimik na nagsisimulang mag-ugat ang benign prostatic hyperplasia, BPH, o paglaki ng prostate. Hindi lang ito isang abala. Ang kapalit nito ay maaaring lubos na makagambala paggising ng 5 beses sa gabi, palaging naghahanap ng pinakamalapit na banyo, at ang pagkabalisa na hindi mailabas lahat ng ihi sa pampublikong lugar. Para sa ilang lalaki, humahantong ito sa urinary retention, hindi makaihi, paggamit ng catheter, at sa mga malalang kaso operasyon, lahat ay posibleng na-trigger ng isang hormonal imbalance na hindi ninyo nakita na darating. At narito ang nakakabahalang bahagi, ang hormonal chain reaction na ito ay hindi lang nakakaapekto sa inyong prostate. Nakakaapekto ito sa inyong pagkalalaki, sa inyong mood, sa inyong kumpiyansa, at sa inyong kalinawan ng isip. Habang nagpapatuloy ang ganitong pattern, mas lalo kayong nawawala sa tamang ritmo, parehong emosyonal at pisikal. Hindi na lang ito isang glandula. Ito ay ang buong pagkatao ninyo na nawawala sa balanse. Ngunit ang mga epekto ay hindi nagtatapos sa mga hormone. Mayroon pang ibang panganib, isa na tahimik na dumarating at nagnanakaw ng isang bagay na mas personal, ang kamalayan ninyo sa sarili ninyong katawan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 3. Pagkawala ng pakiramdam, desensitization, at mga napapalampas na babala sa mga pinakamalungkot na sandali sa aking karera ay kasama ang isang lalaking
nagngangalang Carlos 73 taong gulang. Nakaupo siya sa aking opisina na may luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagsisisi. Akala ko, ayos lang ako. Sabi niya sa akin, nanginginig ang boses. Walang dugo, walang sakit, walang dahilan para mag-alala. Pero ngayon, meron akong prostate cancer at kumalat na ito. Tinanong ko kung may napansin siyang anumang pagbabago sa nakaraang taon kahit na mga banayad. Natigilan siya pagkatapos ay nagsabi, siguro nga po, iba ang pakiramdam noong nilalabasan mas mahina, hindi na gaanong masarap. Pero inisip ko lang na dahil iyon sa edad. Hindi lang iyon dahil sa edad, iyon ay ang kanyang katawan na sinusubukang bigyan siya ng babala. Kapag ginawa ng walang pag-iisip ang pang-araw-araw na masturbasyon, ay maaaring maging higit pa sa isang rutina. Maaari itong maging isang paraan ng emosyonal at pisikal na pagwawalang bahala. Ang mismong gawain na dapat sanang tumulong sa inyo na manatiling konektado sa inyong katawan ay nagiging mechanical, predictable at mapanganib na nakakabagot. Hihinto kayo sa pagbibigay pansin sa mga detalye, ang kulay ng inyong similya, ang tindi ng inyong orgasmo, ang presyon sa likod ng inyong paglabas, o kahit na mga bagong sakit na wala naman dati. Ang mga ito ay hindi lamang mga detalye. Ang mga ito ay mga maagang senyales, mga tanda na ipinapadala ng inyong katawan kapag may nagsisimulang magbago sa loob, kung minsan ay mapanganib. Ang pagkawala ng pakiramdam na ito ay hindi lamang tungkol sa nabawasang kasiyahan. Ito ay tungkol sa dahan-dahang pagkasira ng kamalayan sa sarili. Kapag hindi na ninyo pinapakinggan ang inyong katawan, nawawala ang inyong pinakamalaking linya ng depensa. Ang pamamaga ng prostate infection at maging ang cancer ay lahat nagsisimula ng tahimik. Kung manhid na kayo sa sarili ninyong mga sensasyon, mapapalampas ninyo ang mga bulong bago pa sila maging mga sigaw. Ang kapalit nito ay napakalaki. Nakakita na ako ng mga lalaking huli nang natuklasan ang mga bukol dahil binalewala nila ang mga senyales sa paniniwalang sila ay tumatanda lang. Nakakita na ako ng mga buhay na nagulo, mga pagsasamang nasira at kumpiyansang nawasak dahil hindi napansin ang mga maagang babala, hindi dahil sa walang pakialam ang mga lalaking ito, kundi dahil simpleng tumigil na silang makiramdam. Ang halaga ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang emosyonal na dagok ng pag-alam na meron kayong pagkakataong kumilos at hinayaan ninyo itong magsara. At hindi ito nagtatapos diyan. Dahil kapag ang isang lalaki ay nawalan na ng koneksyon sa kanyang sariling katawan, ang susunod na panganib ay mas malalim pa. Ano ang mangyayari kapag ang pang-araw-araw na gawaing iyon na dati pribado at hindi nakakasama ay nagsimulang pumalit sa isang bagay na mas mahalaga ang koneksyon sa ibang tao? Paano kung ang pinakapanganib na pagbabago ay hindi pala pisikal? Pag-usapan natin ito. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga kaalamang ito, mangyaring magkomento ng 1 sa ibaba upang ipaalam sa akin na narito kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. 4. Emosyonal na pag-iisa at pagpapabaya sa sarili. Minsan nagkaroon ako ng mahabang pakikipag-usap sa isang byudo na nagngangalang Francisco.
Siya ay 70 taong gulang, nakatira mag-isa at walang malapit na kamag-anak. Palagi siyang nag-iisa, pinupuno ang kanyang mga araw ng rutina at sinabi sa akin na araw-araw siyang nagsasalsal hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil nakasanayan na. Nakatutulong ito sa akin na magpalipas ng oras. Sabi niya, pinipigilan nito akong makaramdam ng sobrang lungkot. Ang tumatak sa akin ay hindi ang kanyang ginagawa, kundi ang kanyang iniiwasan. Sa likod ng kanyang mahinang pagsasalita ay isang malalim na pakiramdam ng pag-iisa. Ang nagsimula bilang isang paraan ng pagpapakalma sa sarili ay naging kapalit ng isang bagay na lubos niyang kailangan koneksyon, kahulugan at layunin. Ito ay isang bagay na madalas kong nakikita, bagaman bihirang pag-usapan. Para sa maraming matatandang lalaki, ang masturbasyon ay maaaring maging higit pa sa isang pisikal na paglabas. Maaari itong maging emosyonal na pampamanhid. Pinapamanhid nito ang kalungkutan, ang pighati, at ang mabagal na paglipas ng panahon. Sa loob ng mga buwan o kahit taon, maaari nitong tahimik na palitan ang tunay na pakikipag-ugnayan sa tao, emosyonal na pagiging malapit at maging ang pagnanais na makisali sa buhay. Ang panganib dito ay hindi sa mismong gawain, kundi sa kung gaano kadali itong maging isang paraan upang idiskonekta ang sarili mula sa lahat ng iba pang bagay na mahalaga. Ang kapalit nito ay higit pa sa pisikal na hirap. Ito ay ang pagkakadiskonekta. Ang emosyonal na pagpapabaya sa sarili ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong isipan. Pinapahina nito ang inyong buong pagkakakilanlan. Nakakita na ako ng malalakas at may kakayahang mga lalaki na unti-unting nawawalan ng sigla. Humihinto sila sa pakikipag-ugnayan sa mga dating kaibigan. Lumalayo sila sa kanilang mga kapareha. Humihinto sila sa pagpunta sa kanilang mga appointment sa doktor. At mas malala, humihinto na silang pakinggan ang kanilang sariling mga katawan. Nang hindi namamalayan, nagsisimula na silang maglaho sa kanilang sariling mga buhay. May isang malalim na kalungkutan na lumalaki sa kawalan ng makabuluhang haplos pag-uusap at pagsasama. Ang masturbasyon, kapag ginawa ng walang intensyon, ay maaaring magtakip sa puwang na iyon pansamantala, ngunit hindi ito pinupunan. Sa paglipas ng panahon, maaari pa nitong palalimin ang kahungkagan na ginagawang mas mahirap na muling kumonekta, mas mahirap na humingi ng tulong, at mas mahirap na magmalasakit sa sariling kapakanan. Iyon ang pinakapanganib na pagbabago sa lahat dahil hindi ito lumalabas sa isang laboratory test o scan. Lumalabas ito sa inyong espiritu, sa kung gaano kaliit ang inyong mundo kapag huminto kayong pahalagahan ang inyong sarili ng sapat upang manatiling konektado, manatiling nakikilahok at manatiling naroroon. Ngunit hindi kailangang maging ganito. Mayroong mas mabuting landas, isa na kinabibilangan ng pag-aalaga sa sarili ng walang pagpapabaya, koneksyon ng walang pagkakasala at lakas ng walang kahihiyan. Kaya ano ang dapat ninyong gawin sa halip? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang daan pasulong. 5. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Kung umabot kayo sa bahaging ito, hayaan ninyo muna akong sabihin ito. Hindi kayo nag-iisa at hindi kayo sira. Ang katotohanang narito kayo, nakikinig, ay nangangahulugang
Nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan, sa inyong kinabukasan at sa inyong buhay. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ginugol ko ang mga dekada sa pagtatrabaho sa mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at maging 80s. Mga lalaking sinusubukang harapin ang pagtanda, sekswalidad, pagkawala at pagpapahalaga sa sarili ng sabay-sabay. Ang mga nagtatagumpay ay hindi perpekto. Hindi sila ligtas sa kalungkutan, nakasanayan o mga isyu sa kalusugan. Ngunit pinipili nila ang kamalayan kaysa sa pag-iwas. Pinipili nila ang pag-aalaga kaysa sa pagkakasala. At higit sa lahat, pinipili nila ang koneksyon sa kanilang sarili at sa iba. Kaya sa halip na mahulog sa isang pang-araw-araw na rutina na maaaring tahimik na nakakasakit sa inyo nang higit pa sa nakakatulong, narito ang maaari ninyong gawin. Baguhin ang inyong kaisipan. Ang masturbasyon ay hindi ang kalaban. Ang pagkakadiskonekta ang kalaban. Gamitin ang gawain hindi bilang isang pagtakas, kundi bilang isang sandali ng mindfulness o kamalayan. Dahan-dahan lang. Bigyang pansin. Gawin itong isang paraan ng pag-check-in sa sarili, hindi isang pag-check out. Sasabihin sa inyo ng inyong katawan kapag may nagbabago, ngunit kung nakikinig lang kayo. Gawing may pagitan. Hindi ninyo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Para sa karamihan ng mga lalaki, ang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay maaaring sapat na upang suportahan ang kalusugan ng prostate habang binibigyan ang inyong katawan at mga hormone ng oras upang makabawi at makahanap ng balanse. Gawing may intensyon, hindi nakasanayan lamang. Pumili ng oras at lugar na nararamdaman ninyong kalmado, ligtas at magalang. Hayaan itong maging isang gawa ng pag-aalaga sa sarili, hindi isang takip para sa emosyonal na sakit. Muling buuin ang koneksyon. Kung kayo ay nakakaramdam ng pag-iisa, makipag-ugnayan. Kausapin ang isang kaibigan. Tawagan ang isang kamag-anak. Sumali sa isang grupo sa komunidad. Kahit isang maliit na hakbang tungo sa pakikipag-ugnayan sa tao ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ito ay hindi lang mabuti para sa inyong puso. Mabuti rin ito para sa inyong mga hormone, sa inyong tulog at sa inyong pagnanais na mabuhay. Kung kayo ay nasa isang relasyon, huwag isara ang inyong kapareha. Hayaan silang pumasok. Ibahagi ang inyong mga paghihirap, ang inyong mga pagnanasa, at ang inyong mga takot. Ang pagiging malapit ay hindi laging kailangang maging sexual, ngunit dapat itong laging tapat. At pakiusap, magpa-check up. Huwag hintayin ang sakit o dugo bago kumilos. Ang isang simpleng PSA test at isang mabilis na pagsusuri sa inyong doktor ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang pag-iwas pa rin ang pinakamahusay na gamot at ang kamalayan ang unang hakbang upang manatiling nangunguna sa mga problema bago pa sila maging permanente. Dahil narito ang katotohanan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paglaho. Maaari itong mga hulugan ng pagpapalalim, pagpapalakas at pag-unlad kung pipiliin ninyo. Habang tinatapos natin ang pag-uusap na ito, nais kong iwan sa inyo ang isang huling pag-iisip. Hindi lang ito tungkol sa inyong prostate. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki pa. Pag-usapan natin iyan ngayon. Huling kaisipan
isang aral para sa buhay. Kung nanatili kayo sa akin sa buong pag-uusap na ito, nais kong malaman ninyo kung gaano ko kayo nirerespeto para rito. Ang mga ito ay hindi madaling mga paksa at tiyak na hindi ito ang uri ng mga bagay na komportable nating pinag-uusapan noong tayo'y lumalaki. Ngunit ang katotohanang narito pa rin kayo ay nagsasabi sa akin ng isang mahalagang bagay. Nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan sa inyong kinabukasan at marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, handa na kayong tingnan ang mga bahaging ito ng inyong sarili ng may katapatan at habag. Marami tayong napag-usapan ngayon mula sa pisikal na pagkapagod sa inyong pelvic floor at ang tahimik na pamamaga ng inyong prostate hanggang sa mga hindi nakikitang paraan kung paano nawawalan ng balanse ang mga hormone tulad ng DHT. Pinag-usapan natin kung paano maaaring maging sanhi ang pagkawala ng pakiramdam upang mapalampas ninyo ang mga pinakamaagang babala ng inyong katawan at kung paano ang isang pribadong gawain ay maaaring maging isang pader na naghihiwalay sa inyo mula sa mundo at maging sa inyong sarili. Ang mga ito ay hindi maliliit na pagbabago. Ang mga ito ay ang tahimik na mga paraan kung paano maaaring lumiit ang buhay kung hindi tayo nagbibigay pansin. Ngunit sana ang narinig ninyo ngayon ay hindi lamang isang listahan ng mga babala, kundi isang daan pasulong. Sana naramdaman ninyo na hindi ito tungkol sa kahihiyan o paghuhusga. Ito ay tungkol sa muling pagkuha ng kontrol, hindi lamang sa inyong sexual na kalusugan, kundi sa inyong enerhiya, kalinawan ng isip at layunin sa kabanatang ito ng inyong buhay. Narito po ang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang inyong katawan ay palaging nakikipag-usap sa inyo, ngunit kailangan ninyong maging handang makinig. Ang inyong prostate ay hindi lamang isang maliit na glandula. Ito ay isang salamin kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili. Ang kalusugan nito ay maaaring maging isang malakas na motibasyon upang huminto, makinig, at magsimulang tunay na magmalasakit muli, hindi lamang sa isang pisikal na kondisyon, kundi sa kung gaano kalalim ang koneksyon ninyo sa buhay na natitira pa sa inyo. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo at tiyak na hindi kayo masyadong matanda para gumawa ng mga pagbabagong mahalaga. Ang gagawin ninyo mula rito, maging ito man ay ang pagiging mas maalalahanin, pag-i-schedule ng check-up na iyon o pakikipag-ugnayan sa isang taong matagal ninyo nang hindi nakakausap, ay lahat bahagi ng iisang malakas na mensahe. Kayo pa rin ang may kapangyarihang pumili ng uri ng buhay na gusto ninyong mabuhay. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang lakas kaysa sa pananahimik, koneksyon kaysa sa pag-iisa, at pagkilos kaysa sa pagsisisi. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa akin. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag din kalimutang i-share ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid o kapareha na maaaring kailangang marinig ito. Kailangan natin ng mas maraming tapat na pag-uusap na tulad nito. Kung nais ninyo ng mas marami pang payong pangkalusugan, mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Ang inyong kalusugan, sigla at kapayapaan ng isip ay karapat-dapat ipaglaban at ang aking layunin ay narito
upang tulungan kayong protektahan ang mga ito.